Talagang paycheck to paycheck ka dito. Hindi lang nagsasabi ang iba, pero paycheck to paycheck talaga. We live in Alberta. It's technically like 1/3 the rate of Vancouver and Toronto. Ang renta namin dito, nasa 1.6 a month. 'Di ba? So, imagine if you wanna live in Toronto or Vancouver, times 3 mo yun. The impression of our kababayans, sige, punta tayo sa Canada or another country kasi malaki sahod. Pero hindi nila nakikita yung high cost of living. Yun yung maganda doon, no? Ramdam mo yung funds ng government na may bayad, pero at least ramdam mo yung serbisyo ng gobyerno. I remember, no, we have a family friend na Pinoy sila, tapos na-base sa Canada. Nag-aral din siya maggupit-gupit kasi mahal daw yung mga gupit dyan. Tapos, alam ko malaki yung naging side hustle niya dyan dahil natuto siya manggupit eh. Tama ba? Malaki yung mahal yung mga paggupit dyan. One time, when we came here, nagulat ako. Ang isang gupit, $67. Eh, hindi pa kami sa mga big city, nandito pa kami sa probinsya. So, technically, dapat mura dito. Pero $67 isang gupit. We had to bring my daughter to a parlor kasi during that time, sabi ko nga, huwag naman masyadong magpagupit kasi ang mahal. Nag-experiment siya, nasira yung buhok. Wala na kaming choice kasi na-murder na. So we had to bring her to a salon. Ang mahal, Neil. Right. Regular gupit, $67. Plus magtitip ka pa. Yeah. So parang 4,000. Isang gupit. Yeah. Kaya alam ko pagka may mga friends ako coming from, let's say, US, Canada, ginagawa talaga nila, nag-aano sila pamper package yung nagpapariban sa Pilipinas, manicure, pedicure, massage, kasi alam ko mahal dyan eh. Oo. Ang manicure dito, murang-mura na in their mind, siguro nasa 600. Mura na yun. 600 Canadian dollars or pesos? 600 pesos. Parang, pag kinonvert mo siya, parang, grabe naman, ang mahal. Magkano lang sa atin? Magkano ba sa Pilipinas? Alam ko, 100, 150, diba? Siguro. Oo, or hindi rin kasi ako masyado Neil. Yeah. Nagugupit, kuripot kasi ako. Right. Alright. Ito pala, may naisip pala akong question. Kasi nga, like, the impression of our kababayans, sige, punta tayo sa Canada or another country kasi malaki sahod. Pero hindi nila nakikita yung high cost of living. Correct. Can you give context into that? Kasi para ma-manage yung expectations, malaki nga yung sweldo, 6 digits nga if i-convert sa Pilipinas. Pero yung living expenses, yung mga rent, can you share something about it? Mahal talaga siya, Neil. Like, we live in Alberta. It's technically like 1/3 the rate of Vancouver and Toronto. Ang renta namin dito, nasa 1.6 a month. 'Di ba? So, imagine if you wanna live in Toronto or Vancouver, times 3 mo yun. So, even if you're earning a lot, mapupunta lang siya sa renta. Usually, kalahati talaga ng sinusweldo mo, napupunta lang yun sa renta. Sa rent, sa utilities, iba pa yung pagkain, yung groceries. Medyo, kung hindi ka talaga marunong, Neil, or hindi ka talaga nabibigyan ng oras, talagang paycheck to paycheck ka dito. Hindi lang nagsasabi ang iba, pero paycheck to paycheck talaga. Right. So, ano mga diskarte pa ng ginagawa ng mga Pinoy? Like, any sideline pa bukod sa food industry? Kasi sabi mo, mga common is food industry. Ano pa bang mga pwedeng i-explore? Nakikita ko ngayon, the rise talaga of digital. So, makikita mo, a lot of our kababayans are doing skip the dishes. So, parang yung mga grab food sa atin, ganon. So,
they deliver food. Pinoy at saka Indians lang yung medyo masipag sa ganun. That's one, kasi nga at least you can only pick up shifts when you are free. So that way, hindi ka taling-tali. Like, if pagod ka, pwede ka naman magpahinga. Pag okay ka na, you can turn on your app and pick up jobs. Yung ganun lang. Skip the dishes. Meron pa nga ngayon, Instacart eh. You do groceries para sa mga, alam mo na, mga tinatamad yung mga puti dito minsan. So you do the grocery for them. Yung mga ganong side hustle, okay siya. Pero, ang hirap na rin siyang pasukan because sa sobrang dami nga ng immigrants dito, lahat, they would try to get into that. So, the queue to get an ID for that is really long na rin. So, tiyagaan na lang din talaga. Yeah, tiyagaan. I Or, mean, if you, yeah. Yung ibang Pinoy, matyaga silang maglinis eh. They Narinig ko clean nga yung mga houses, or di kaya they do babysitting. Yon. Mga ganon. Mga odd jobs na yeah. Pinoy, gustong okay lang sa mga Pinoy. Yeah. Yung ano talaga, it really depends on how much you want it to stay there. Kasi, especially kung yung profession mo sa Philippines, engineer ka, or baka doktor ka, tapos walang ganung opportunity sa abroad, talagang mag-start ka from whatever's available if you really want to stay there. May mga nakakausap ka bang mga Pinoy na ganun yung kwento? Na parang nagsisisi na sila? Hindi naman nagsisisi, pero alam mo, nagkaka-doubts. Or, alam mo yun, yung parang nagkakagaroon na sa process. That's a common story, Neil. Common siya na kwento na maririnig mo sa mga kababayan mo dito. Tama ba to? Pero, nandito ka na eh. Ilalaban mo na ng patayan eh. Yeah, lalaban. Pero yung maganda doon, pag tumagal, ay alam ko, di ba may pathway din dyan for you to become a citizen? Is that like a feasible goal? Medyo mas mahirap na siya ngayon. To be honest, yung students ngayon, yung student pathway here in Alberta, medyo mahirap siya ngayon. They actually closed that pathway and they reopened only last June. Tapos, when they reopened, parang yung slots nila per month, once a month lang siya nag-open. Tapos, ang slots niya per month is only 430 applicants. During that month, the first month it opened, 18,000 actually applied for that 430 spots. So imagine the competition. So talagang, kailangan mo na talagang pag-aralan kung ano yung pathway na gagawin mo. Yeah. Mm-mm. Sa dami nyo ba naman siya? So, syempre, they can really choose yung best, at least sa criteria nila. Yung sa Canada ba, do you have an option to choose kung anong lugar? Let's say, ayoko sa Alberta eh, gusto ko sa Toronto or sa Quebec. Or wala kang choice pag nag-apply ka kung saan ka i-dispatch? It's ultimately our choice. Choice mo yan. If ikaw yung tao na ayaw mo talaga ng malamig, doon ka na lang sa Vancouver or Toronto, kaya mapapansin mo, ang daming Pinoy doon. Ayaw ng malamig. Ayaw ng malamig. Pero kami, parang sabi namin, dito tayo kasi we will stretch our budget. Alam mo na, medyo nag-iisip din talaga kami na parang, what if hindi tayo makahanap agad ng job? Talagang, we were really prepared for that. Pero grace ni Lord, talagang nakakuha kami agad ng jobs, Neil. And talaga all praises na lang to God kasi parang if you think about it, parang sobrang favor siya talaga. Kasi like my husband, this is not common. When we landed here, 3 weeks from the time we landed, he actually got a sales manager position. So, second na siya to the GM in Staples. So, I'm just so grateful kasi hindi nga common yung salaried ka dito. And he is salaried. Yeah. And I'm sure hindi lang salaried, may benefits din yun, right? Opo, meron.
Okay. Unlike yung mga, marami kasi dito, hindi talaga sila nagbibigay ng full-time job. Yeah. Yeah. Yeah.